Ano? Sir, bawal mo tayo yan, sir. Ay sir, bawal po ba sir? Dito mismo yung guys sa site na to. Nice. Maingay, magulo, at napakabalang lugar. Ganyan ilarawan ang mga public market dito sa Pinas. Ngunit sinong mag-aakala na isang araw ay may magaganap na hindi inaasahan. Gabi na nang narating ko ang nasabing lugar. Dito, sa bayan ng Cavite, sa Cavite City. Guys, napaka dilim ng lugar. Yung flashlight ko nandito kasi sa likod ng may flashlight naman ako dito sa likod ng ng bag. Pero ano muna natin, itabi muna natin, may doggy pa. May napabalita kasi rito nung guys, napa-investigador din yun mga kankani, na sa isang masukal na lugar dito is may nangyaring murdered case. Basta may nangyaring kakaiba dito guys. So tingnan natin kung saan tayo makakadaan, kasi may harang dito, may bakod dyan. Doon tayo sa likod. So samahan nyo kami ni Boy Patatas. Tara. Guys, papunta na ako guys do sa retrieve area guys nung Sir, bawal po tayo dyan, sir. Ay sir, bawal po ba sir? Sir, kung bukas po sir na umaga sir, pwede po kaya sir? Walang problema, sir. Kung bukas na umaga, sir, pwede naman namin kayo kaysa dyan, Umaga po sir, basta po umaga. Para sa namin yung lobby, sir. Ayun. So, yun mga kankani, bawal daw sabi ni sir. So, bukas ng umaga or ng hapon, susubukan namin bumalik ni Boy Patatas dito sa retrieve area nung sa crash site. Kasi barracks nila sir yun. Bawal dun, tsaka basta bawal daw dun guys. So, samahan nyo ko guys, bukas babalik kami dito. Susubukan natin kung anong makikita natin doon sa mismong site. So, salamat guys, samahan nyo ko guys. Tara. So, magandang gabi mga kankani. So, papasukin natin ngayon yung naging crash site kung saan may bumagsak na eroplano ng Philippine Navy. Hindi lang natin papangalanan kung sino yun kasi due to privacy na rin ng Philippine Navy, bawal din kasi yun. And sabi rin nila sir, bawal din daw kasi talagang pinipigilan din yung iba na pumunta rito. Bawal daw kasi. So mabuti na payagan tayo. Medyo may araw pa pero magsi 7 na guys. So tara guys. Dito, sir. Andare. Yan, mga kankani, pupuntahan natin yung site. So mismo na-retrieve yung lugar, yung mismong lugar guys. Ano kasi to guys, may nakikita nyo, may napapansin kayo na parang mga bahay-bahay. Barracks kasi yan. Dito mismo sir. Sige po. So yun guys, ito yun. Ito yung mismong site. Dito mismo bumagsak yung chopper. Ayun guys, tingnan nyo, may bulaklak, kandila dito mismo yung guys sa site na to guys. So siguro naghanap yung piloto ng soft spot kung saan siya maaaring maglanding ng safe. Kaya lang hindi talaga kinaya guys due to engine failure. Sabi sa balita, engine failure daw kasi talaga yan. Guys, saan siya maanig. Kailangan natin ng ilaw. Medyo madilim na dito sa lugar. Buta lang pinayagan tayo nila sir. So yung mga kankani, nakita niyo yung lugar. Ito mismo yung dito mismo na-retrieve yung mga katawan ng mga piloto ng bumagsak na aeroplano lang. Yan, dito mismo yun. Ano naman guys, ang site. 8 months ago guys, simula nung nangyari yun, 4/11 yun
April 11, 2024, tong taon lang na to. Dito, sa punong to, dyan, sa lugar na yan, sinubukang lumanding ng aeroplano ng PNP na nagkaroon ng engine failure at bumagsak. Ito yung crash site, guys. Tinan yung babagsakan nila. Siguro kaya pinili ng piloto na dito, siguro baka naisip niya na sasabit siguro sa puno, mas maiwasan yung damage na mangyari sa kanila. Pero wala, ganun pa rin guys yung kinahantungan. Iba pa rin. May you rest in peace, mga sir. So eto, tinan nyo kasi guys, yung tinan yung babagsak ako sa sakaling hindi sa puno tumama yung mismong chopper. Sir, ano po ba to, sir? Itong mga to, sir? Ay, may dragon nun yun ng kanyata ng buhangin. Parang hulmahan siguro, sir, ng ano po, no? Parang hulmahan ng buhangin. Ganun po. Yun yung sa may ilalim nun. Pag yan, yun yung tubo na yan. Okay, sir. Floating yan. Okay. So yun mga kaangani, sabi ni sir, ano raw kasi ito, floating daw yan doon sa dating ano. Kasi may ano doon, may shipyard na doon, guys. May shipyard na doon sa may ano, sa may site na yun. Ibang lugar na yun. Private kasi yun, guys. So isipin nyo kung dito sila lalo bumagsak sa mga concrete na to. Solid yung kapal, guys. Tinan nyo mga kaangani, solid yung kapal nung ano. Tinan nyo yung kapal nito. Tinan nyo yan, ha. Ganyan siya kapal, guys. Solid yan. Solid. Sipin nyo kung dyan pa sila lalo bumagsak, baka mas grabe pa yung nangyari doon sa mga ano, sa mga katawan ng mga piloto o ng mga biktima. Grabe, sobrang dilim dito. Ang creepy na nung ano, guys, ang creepy na nung lugar. Try natin magano lang, guys. Try natin mag EMF kung gagana yung EMF natin dito. Subukan lang natin. Set up ko lang yung ano. Habang aking inihahanda ang mga dala kong kagamitan tulad ng EMF at ghost ball, nakabibingi ang katahimikan sa crash site. Malakas ang hangin, ngunit ramdam mo ang bigat ng nangyaring aksidente sa lugar. Guys, may dala tayong equipment. EMF natin. Alam nyo naman kung para saan to. Pang retrieve kung meron pang naiwan na force or energy dito sa lugar. Diba? So, ng pagpalo. Pag natin dito. Wala. Yun eh. Guys, tinan nyo. Yung EMF. Ewan ko kung dahil ba sa vibration yan or what. May ghost ball tayo dito. Tila lang natin kung ilaw yan, guys. Kasi minsan may mga naiiwan pang mga residual ng force or energy kahit gano'n nakatagal. Yung sabi nila Sir Ed, malay natin milaw siya. Obserbahan lang natin, guys. Tingnan lang natin kung ilaw or gagana pa yung EMF natin dito sa lugar. Ano yun, guys, oh, yung mismong site. Diyan sinubukang lumapag or bumaba ng chopper.
walang activity doon. Siguro nawala na yung energy dito or naubos na. So, yun, up na tayo guys. So, yun mga kaangkani, nakita nyo naman yung nakita nyo wala nang activity siguro dahil sa tagal na nangyari yung nangyari yung incident. Wala na yung force or yung energy mismo na dapat nandito pa. Siguro umalis na sila, tawid na or what. Pero dasalan pa rin natin guys. Magali pa rin tayo sa kanila ng dasal kahit pa paano. Mga Tara na mga kaangkani, labas na tayo. Walang activity dito. Guys, so imagine nyo kung dito rin sila magsak. Container van, concrete, mas grabe. Di ba? Ilang ilang block lang. Ayun, tinan nyo, may mga yung mga tubong yan. Tapos ayun lang yung public market. Kapraso lang guys. Grabe. Creepy. So yun guys, siguro wala na yung force or yung energy na nandun sa lugar. Kasi nga medyo matagal na, 8 months na rin kasi guys na nangyari. Pero at least chinek natin, sinubukan natin tignan kung nagkaaroon pa rin ng paranormal activity doon sa lugar. Pero susubukan natin mag-interview ng mga ng mga nagbabantay or locals dito sa Subukan natin magtanong sa kanila. Ayon sa mga kasabihan, puro ito'y hearsay lang, no? Pero walang makakapagpatunay sa atin, kundi yung may mga talagang totoong kaalaman. Ang bawat isang taong na-aksidente, sapagkat nadating sa buhay ng tao, ito yung sinasabing tadhana o oras na ng tao. Pero ang tao, sa mga pangyaring na aksidente, kagaya yung pinuntahan ninyo, yung mga kaluluwa, na sinasabi na may kaluluwa, hindi matanggap ng isang tao sa kanyang isipan na siya'y patay na yung pagkakabigla ng kanyang pagkamatay. Kung saan sila na aksidente, na natagpuan na patay na sila, andun pa rin daw yung sinasabing kaluluwa. So, mahirap magsalaysay sa taong kagaya natin na mahirap patunayan hanggat hindi nakaka-experience, dahil ang tao ay may kanya-kanyang pananaw, may kanya-kanyang sinasabi, at meron din naman nagpapatunay na ayon sa mga nakakita, gaya na may mga third eye o yung may sinasabing humihiwalay ang kaluluwa at nakakausap nila. Siguro na rin ito sa physical na kaalaman ng tao. Kaya yung sinasabi nila kapag ang tao na aksidente, may mga sinasabing kaluluwang hindi matahimik. Pero ang totoo, kapag ang tao ay namatay, patay na. Wala na tayong magagawa. Salamat nga pala sa 1K subscriber na nag-subscribe sa YouTube channel ko na Certain TV. Shoutout sa lahat na nagpapa-shoutout sa amin. Tapos patuloy nyo pa rin kami supportahan guys. Don't forget na mag-like, subscribe, and share dito sa YouTube channel namin. So, ito ulit sa Certain TV nyo nagsasabing kahit taantid pa yan, tara, puntahan natin, pasukin natin yan. Tara!